iisa lang yung diskarte ko rito. Puputol ako ng angle bar, tapos pinulweld ko dito sa angle bar. So ayan mga ka-alright, magandang hapon po no sa inyong lahat. So ayan, yung badya ko ay nilagyan ko ng attach na pagkakabitan ng sidecar. So i-flex ko lang kasi bawat mga nag-aalign kasi kanya-kanyang diskarte sa paggawa ng paglalagyan ng attachment sa likod ng motor no, sabit sa sidecar. So kakaibang diskarte ang ginawa ko na siguro walang katulad to. Ayan, i-flex ko lang sa inyo. Ayan, oh. So ayan oh. Wow. Ayan, makikita nyo. So iisa lang yung diskarte ko rito. Puputol ako ng angle bar, tapos pinulweld ko dito sa angle bar dito para lumabas dito. At may brace yan. Ayan oh. So hindi yan so para magpantay siya dito sa kabila, ilagyan ko siya ng yan, washer. Dito rin ang tornilyo sa labas. Yan, may bolt doon. Yan oh. Yan. Kakaibang diskarte ito mga ka-alright. Yan. Kasi sa iba rin ang diskarte nila sa paglagay ng sabitan nito. Yan sa akin walang tama yan, hindi tatama yan sa mga flarings. Ayan oh. Walang tama yan sa flarings saka dito sa kabila. Ganun din. Yan. Kaya sa mga mga namumblema rin sa pag ng yung pagsasabitan ng pagdating sa badya. Kasi pagdating kasi sa badya, napakahirap yan diskartehan ng pagsasabitan ng sidecar. So ayan, mayroon na kayong idea. Ayan oh. So bubutasan ko na lang yan. So ito yung lalagay ko po dyan oh. Ito naman yung nakakabit sa pinakang sidecar. Ayan o. Ayan. Nakatornilyo lang niya. Isang tornilyo lang siya dyan. Tapos dito naman i-wielding yung mga papunta sidecar. Ayan. May paganito. Ayan. At yung paganon. Ilalim. Ayan. Yan magiging po. Ayan. Sa mga yung mga namumroblema. Ayan. Ganyan diskarte lang din po ang nyo. Kung kakusunadahan nyo. Ayan. Naka-full wheel naman yan. Dito saka dun sa loob. At may brace yan dito. Yung pinagtabasan sa kanto. At patibay po yan kasi nakatornilyo rin siya rito. So may washer lang na tubo. Ayan o. So matibay yan. Gumagana siya rito. Yan. Kaya sa mga sa gustong magaya yung ko. Ayan o. Di ko lang kasi nabidyohan yung paano ko ginawa. Pero sa mga marunong mag-welding at maggawa ay makukuha na nila yung diskarte na yan. Ayan o. Angle bar. Ayan, putol ako ng para sakto doon. Sa mga tornilyo ko siya. Tapos isang angle bar na pahaba. Pinulweld dito. So hindi naman siya tatama sa flarings, malayo po. Ayan. So ayan, bubutasan ko na lang. Ayan, para ready attach na yan sa sidecar kung kakabit ko sa sidecar. Ayan. Plano kong ikabit yan sa sa top down. Ayan, plano kong ikabit sa top down para tipid tayo sa gas. Kasi ito matipid kasi ang budget sa gas no. Para makatipid-tipid tayo. Kasi napakamahal ng gas ngayon. Grabe. 100 isang araw ko. Pag gamit pa rito, so kinabukasan gagasuli ako, kulang na yung 100. Pag ginamit pa rito, minsan nahihiram kasi ng mga taga rito na yung mga taos pagbilad ng palay, hakutin nila sa kanila. Ayan. Minsan may inaabot pang gas, minsan thank you. Ganun talaga ang buhay. So ayan mga ka-alright. So gagawin ko pa dito ay yung kabayo. Ayan, gagawa ko siya ng kabayo. Katulad dun sa ginawa ko dun sa T-Mix. Ayan. Kailangan ko pa ng tubo. Ayan, kabayo. Gagawa ko siya ng kabayo. Para maganda kasi pag ginawa ng kabayo. Tapos mga nakakonekta pa kung saan. So pwedeng pagkonektahan na matibay. Dito may tornilyohan dito. Ayan, pwedeng pagkabitan ng kabayo dito. Para matibay siya. Dito sa kabila wala. Ayan.
So dito sa kabila, dito na yan mag-a-attach yung kabayo. Yan, gagawin ko na lang din dito na pwede attach dito yung kabayo para matibay siya. At nakakunik din siya dito. Kukunik ko rin siya dito. Ayan. Siyempre, nakakunik din yan dito. Kunik din siya dito. Ayan. Sama na yun sa ano. Yung kabayo kasi rito, kasama na yun sa pag-align. Yung dito sa side. Pag nag-align sa sidecar. Pag kinalas dito, sama na siya rito. Kalas na rin siya dyan. Alright. Ayan, napakaganda. Simple lang. So, kaya nyo sundan to. Sa mga veterano dyan. Napakatibay niyan. So, same lang din siya sa ano. Sa mga TMX. Same, parang naging same lang din, oh. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Walang kasabisan sa mga sa play rings. Ayan po siya, oh. Ayan. Ayan, maigpit na yan. Yan ang ano niyan. Tibay. Di ba? Ayan, napakatibay po niyan. Ayan, sundan nyo lang po sa mga gustong ano. Ayan, oh. Ayan. Yung tornilyo dito, bali di ko na ginamit yung dati. Tagusan na yan. Ayan, sa loob. Tapos pinatagos ko rito. Ayan ko na spacer na tubo. Ayan, para maglaban dito siya. At dito. Para matibay siya. Laban na laban siya. Ayan. Tapos ito na yung mamimirsa sa sidecar. Ayan, oh. Ayan, isang tornilyo lang yan pag binutasan. Ayan, di man nagagalaw yan dyan kasi laban-laban na yan dyan sa bawat kanto. Alright. Ayan, napakaganda. Ayan. Kung papaano di ko alam kung anong tawag dito kasi. Ayan. Basta yung kabitan ng kabitan ng sidecar sa may shock. Yan. Gayahin nyo lang po. Yan, oh. Yan. Pwede yung screenshot. Pag-aralan nyo. Yan. Kasi ito talagang badya. Napakahirap gawan po yan ng ganyan. Yan. Yan, meron na po kayong idea. Yan. At ilagay ko sa sa title ko paano gumawa ng ng attachment ng sidecar sa motor kapag badya. Ayan, oh. Ayan, para yung ibang namumuli may idea na. Ayan, mga ka-alright. Magkaroon kayo ng idea. Ayan, oh. Ito naman yung para sa sidecar na pagbibuildingan natin ng pag inalay. Ayan. Tornilyo lang siya dyan. Dito yan magwi-welding ng pababa. Dito. Tapos yun naman pag ganito rito. Diretso sa sidecar. Ayan. Parang ganito po. Ayan. Ayan. Parang ganyan yan kasi papatong dun. So, ganyan na mag-iitsura niya. Pag inalign dun. So, ayan. Ayos. Mga ka-alright. Kaya sundan nyo lang sa paggawa natin. Napaka solid. Tibay niyan. So siyempre dito, so angle bar din gagawin ko dito. Puputasan mga saka kakapitan siya ng pagkakapitan siya ng kabayo na tubo. Ayan. Dito na rin yan. Magbubutas na lang din ako. Alright. Yan na ipapatong tornilyo. So kabayo na lang. Kailangan natin ng tubo. So isang tubo. Halos isang tubo yung kabayo dyan pag nagamit. Yung pang rito. Dito kasi sa Bicol, ang pang-align dito ay tubo. Yung kabayo katulad ng ginawa ko dun sa TMX ko, no? Sinabit ko dun sa top down. Sa ibang lugar kasi bakal. Kanya-kanya kasi bawat lugar kanya-kanya diskarte sa pag-align. Katulad nito puro bakal to, Bulacan to.
Ayan. Nakikita nyo ito, puro bakal, oh. Sa Bulacan, puro bakal. So ito mga ano na to, ito ako na nagdagdag nito para tumibay ito kasi dati mahuna nung wala to. Ginakargahan ko ng mabigat. Yan, ako na naglagay nito. Saka ito mga to, ako na naglagay niyan. Yung dating alay niyan, ito lang. Bali 3. Yan. Ito wala din to dati. Yan, ako na naglagay nito. Kaya mahina yung ano, yung dating alay. Malambot siya. Yan. Kasi hindi laban-laban ng ano. Ito, 2 lang din, oh, makita nyo. 2 lang din. Dati kinakargahan ko ng napakabigat niya na ano, na laro siya na lundo kung saan malugyat. Kung naintindihan niyo yung malugyat. Ayan. Alright. Ay, ayos na. Ayan. Plano ko kasing isabit sa ano, sa top down. Yung single kasi nahihirapan ako. May sugat pintuhod ko. Yung pagtutukod-tukod. Nahihirapan ako eh. Bali, para magamit ko, makatibid-tibid ako sa gas, isabit ko sa ano to, sa top down. Pagka naka sidecar kasi, hindi ka masyadong maninimbang eh. Ito pag tumagilid bahagya, ang sakit sa paa, tukod. Kaya dati nung may gout ako, kabaliktad kami ni Kuya Arnel. Dahil sa ang sakit, hindi ko masyado matukod. Eh kung may sidecar, so walang problema. Hindi ka masyado mag-aalalay ng ano, na matumba yung motor. Kaya plano ko isabit muna sa top down kasi si Tugsok eh hindi pa naman makukuha yung top down kasi wala pang sarili ko na lang to. Pang sarili, tapos gawan ko na lang ng panibago si Tugsok pagka ano. Bali, ano pala, may pangita ko yung ginawa kong ano, baluktutan. Ayan, oh. Nag-order ako ng ano, no, pang baluktot sa ano, kung sino familiar dito. So winilding ko sa sprocket. So bakal naman siya. So hindi naman siya pundido, kaya na-welding ko siya. Ayun, oh. Kaya naka-welding. So gawa ko lang ng ano, patigas para pag nagbaluktot ako. So may ano na rin yan. So hindi yan mapipingas yung stopper. Ayun, oh. Kasi nilagyan ko din ng brace. Ayun. Kasi hindi naman katigasan yung ano, yung GI na tubo. Kung stainless, bibigay yan kasi matigas ang stainless. Ayan. Baka dagdagan ko pa to. Dagdagan ko pa ng stopper dito. Ayan, dito. Tapos ako connect dito para hindi siya mapirsa. O kaya yung ano, yung kuminatira pa ako ng 3/4, bigyan ko siya ng 3/4, saksakan ko dito, welding ko dito. Alright. Ayan, oh. So abang kayo sa ano, sa next vlog ko, paggawaan ng kabayo sa badya. At least may masundan yung ano, yung mga di pa nakakaalam paggawaan ng sabitan ng sidecar pag sa badya. Ayan, oh. Napakaganda, simple lang. Kaya-kaya po ninyo yan. Alright. Maraming salamat sa inyong panonood siyempre. So kanina nga pala ay pinasahod ko na si Quarnel, no? So hindi ko na lang na-videohan yung ngayong linggo. Ko Albert, maraming salamat sa ano, sa bigay niyong pasahod. Bali nakaano na si Quarnel eh, yung nakaraan, tapos ngayon nakaraan kasi tatlong araw, tapos ngayon naka-6. Bali ano siya, 9 days na. Yan, 9 days na siya na tigpa 500 no, ang pasahod. Salamat kay Albert na napasahod. Yung pera ni Albert dito ay 5,800 saka 3,000, 8,800. So nabawasan na ng pasahod kay Arnel ng ano, ng 4,500. Ayan. So may natitira pa. So makakapasok pa ng 1 linggo may si Kuya Arnel. So ayan, no. Yan, siyempre, napaka-bless. Salamat kay Kuya Albert. Ayan, hiling ko nga, hindi naman sa, ano, sa, nahihiya tayo na mag-request para sa isang tao. Ito ay request na para makatulong din naman sa kanya. Totally, so
So paghirapan naman niya na kung sa ano ay pagtatrabaho na naman po ng tao, no. So hindi hingi na wala lang na ano na yun nga, sabi ko nga, bali nakakapagbigay nga po tayo sa iba na bigay lang na yun lang, tanggap lang na ganun. So dito sa tao na paghihirapan naman pagkatrabaho na nakikusap po ako, no, na kung maaari ay masuportahan pa po natin kahit mga sunod na linggo o next week kung makaisang buwan si Quarnel na pagtatrabaho para makasuporta naman sa pamilya. Dahil wala pong trabaho si Quarnel, katatapos lang din ng palay pagtanim. So sunod na mga linggo yan, sunod na ano, kailangan na rin niya ng pambili ng mga abono sa palay, no. Ayan. Kaya pakisupport na lang po para tuloy-tuloy po trabaho ni Quarnel. Hindi naman para po sa akin yan, para din sa pabahay po, no. Pabahay project na mapabilis din yung usad. Malaking tulong po si Quarnel sa pabahay. Napakabilis magpalitada, mabilis mag-asintada, at masipag po sa trabaho. O yan, tulungan po natin mga ka-alright. Ayan, sa lahat po ng sponsor po. Sa ano lang, sa yung bukal lang po sa inyong kalooban na makatulong kay Quarnel. Maraming salamat po and I love you all. Bye bye.